Hello, magandang madaling araw sa inyong lahat, 'no? Gago 'to si Food Genius, eh. Si Food Genius, mga men, nag-post ng ganito. So, ito habang nagla-live si Sir Norman Colaong. 'Di ba nagla-live siya, 'no? Then tino-troll niya. Pinakita niya na may nagpi-picture sa gilid tapos merong ganyan, 'no, yung parang tina-target ng sniper, 'di ba? Pero ito, nag-post si Sir Norman Colaong ng ito, saan ba 'yun? Tino-troll niya, eh, oh. Yung pati yung dinadaan-daanan yung lugar, binivideohan yung bahay, 'di ba? Tapos babalikan na naman uli yung bahay. 'Di ba Sir Food Genius, makakasuhan ka nito, men? Stalking 'to, eh. 'Di ba? Tapos ito ngayon, nagkomentaryo si Sir Norman Colaong dun sa may kasi parang si Casper kasi, siya yung taga-monitor sa FB, si Casper. So, play natin 'to, ano bang masasabi Doon. nila? Oo. Si Casper, gagawa na ng channel niya. Naks! Gagawa na ng channel. Yan, nakita na yung post na may target. Ano nun? Sa likod. So, sa likod daw. Dito siguro. Nakaharap ako. Doon sa likod bahay. Eto, may nakalagay na live eh. Oo, yan live yan. Di kagaguhan yun. Screenshot lang yan. Ano ngayon? Hindi kasi, Sir Norman Colaong, ang point kasi dito, walang kinalaman yung live mo. Ang point kasi ng post na to, pinapakita sa'yo ni Sir Food Genius na monitored ka, na maraming matang nakatingin sa'yo. Irrelevant yung live kasi inaano niya to, eh, parang binibig nila, may nakalagay na live edited. Hindi yun. Nami-miss niya yung point, eh. Ang pinaparamdam kasi ni Sir Food Genius nga, monitored ka. 'Di ba? Parang laging may nakatingin sa'yo, laging may nakasubaybay sa'yo. Hindi, hindi ano ba yung mga pinagsasabi nito? Na, tingnan mo, parang hindi niya na rin malaman kung anong gagawin niya, eh, no? Eto, may nakalagay na live eh. Oo, yan live yan. Di kagaguhan yun. Screenshot lang yan. Di ba? Ibig sabihin in-edit yan. Eto, talagang in-scope pa sa likod. So, sa likod, madali natin mahanap to. Diba? Wala, in-edit lang to. Edit lang po sa Edit lang, Oo, eh, edit talaga yon. Yung parang in-scope na yon. Edit talaga yon. Alam ka namang, Diyos ko naman, tututukan ka ng sniper tapos pipicturan pa. 'Di ba? Symbolic kasi 'yun. Yun yung tinatawag na monitored ka. Kahit saan ka pumunta. Walang ibig sabihin 'yun. Parang medyo na tataranta naman si Sir Norman Colaong eto, dito. kung makikita mo, may nakalagay pang live eh. Bobo na. Bobo. May nag-post, si Pud Bobo. Tangina po. Takinak kupal. Sorry. Huwag ka na magmura. Huwag ka na magmura. Kung di pa naman kupal. Kupil na kupil eh. Kupil na kupil. Yung live ko, in-screenshot at kunyari may pumicture sa akin. May nakalagay dun sa ilalim mo, live. Hindi yan yung tinutukoy na pumicture. Pinapakita dyan habang naka-live ka, may nakasubaybay sa'yo. Ang hina naman ni Sir Norman Colaong umintindi. Talagang in-screenshot yan sa live mo.
Para sabihin, ito ini-explain ko ha, para sabihin habang naka-live ka, merong nakasubaybay sa'yo sa likod mo. Hindi mo man lang in-edit pati yung live. Hindi mo man lang inedit. Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan silang dalawa, na hindi nami-miss nila yung point. Open. Alam mo naman, sisinta kami sa mga ganyan. Meron pang, my name is Bond. Unggoy. Mainit is kamote. Edit pa si Kamote, oh. Tinatawag ng Melanos. Nilagyan ng pader. Wala naman tayo medyo pader eh. Wala, di ba? Yun na, inano na. Wala naman daw. So, edited ito. Nilagyan daw ng pader. So, sino ito? Sino ito? Granting, no, na nilagyan ng pader. So, sino ito? Hindi ba pwedeng from far away yan, na zoom lang, na nakapture itong pader kung saan siya nandoon? Pero ang tanong, sino ito nakatalikod na to? Napicturean ka pa na nakatalikod. Di ba? Edited. Nilagyan ng pader. Kunyari, kasi kanina, tumalikod din ako sa live. Ganito? Tumalikod ka sa live yan? Ganito itsura mo? From far away? Pati yung upuan mo? Ikaw naman, Sir Norman Culaong. Nakaharap. Hindi niya natanggal, oh. Nakalagay sa ilalim. Live. Tsaka mataas yung bakod natin. Oo. Mataas Edited. Hindi siya mahal. Wala. Ano ka talaga, monitored ka, sir. Diba? Pala ko. Kung ako sa'yo, i-triangle mo na yan si Food Genius eh. Diba? I-ano mo na yan si Food Genius dahil lahat ng kilos mo, anuhin yan eh. Ang tawag dyan, imo-monitor niyan eh. Meron ang post niyan dito eh. Tawa din ako ng tawa eh. Nasa supermarket ka, bumibili ka yata ng mouthwash nun. Pati ito ano ba to? Ay, sino ba? Anong live ba to? Kay Food Genius pala yun. Ito ano ba yun? Pati ito itong data ng mo, sir, nitong expedition mo, pasok na yung registration, May 27, 2024 pa. Ano mo to si Food Genius, sir? Sana ba yun? Tapos ito pa, Diba? Asan pinost yung yung bumibili ka sa supermarket, tawa din ako ng tawa dun eh. Pagpatuloy muna natin tong live ni Sir. Hindi niya nakukuha na pinapakita kasi doon na monitored ka. My name is Kamote, hindi ba? Ban o Triban? Nutriban, Nakaharap ako. Doon sa likod bahay. Si Sir Casper talaga eh. Hindi, pakita natin yon yung nasa supermarket ka. Tapos ito, di ba, siya, kung sino daw si Food Genius, pinapahanap niya, no? Di ba, sabi mo dati na trace mo na, pero ito ngayon, kasi ang challenge niya, dapat magkaroon ng ebidensya na nilalag in daw si Food Genius. Tapos, makikita daw yung muka. Parang gumawa yata si Mighty Manong na nilalag in niya si Food Genius. Then, hinarap ni Mighty Manong yung mukha niya sa camera. Ayan
Shoutout idol, kunin ko na yung reward 250k kay Food Genius. Kilala ko na kung sino si Food Genius. Nag-page reveal na siya, friend of Food Genius na page. Ano? I-message mo yan sa aking Viber. Kailangan with complete evidence. Yun lang. Yun na nga eh. Pinost na nga sa social media eh. Ano ba yun? Pinost na nga sa social media. Shinare nga yun eh. Si Mighty Manong yung nandun eh. Ayan o, nagla-live nga si Food Genius eh. Babae pala si Food Genius kasi may alahas ng babae doon. Ayan o, ito yung ano, na-picturean ka sir uli sa Robinson's BF Homes. Ayan o. Bumibili ka ng ano ng mouthwash yata. Saan ba 'yon? Yung shinare mo din yung si Mighty Manong, 'di ba? Ayan oh. Ito yung evidence ang ginawa ni ano ni Mighty Manong. Nag-login siya do sa Food Genius account. To. Bagal naman na itong internet. Anyway, bagal eh. Alam mo, Sir Norman Colaong. Minsan naiisip ko, sana inano mo na lang eh. Kinasahan mo na lang yung boxing eh. Sa totoo lang. Kasi kung kinasahan mo yon, siguro may pasa ka lang, no? Or pares kayo ni Makagago na draw sana. Yung parang kay Philippine Looper at ano, Cebu. After nun, magaling na yung pasa mo ngayon. Okay na ngayon eh. Ito na yata, nagpe-play na. Na page. Ayan o. Sige, reveal ko na kung sino ako. Ayan o. O, walang iba. So yung nag-login. Ay, Diyos ko. Sana nag-ano na lang siya, nagkumasa na lang siya. Or pinaka-the best sana na ginawa mo nun, sir. Sana hindi mo lang pinansin si MG. Yung halimbawa, di ba, kinontent ka ni MG. Kasi alam ko nag-trigger yan doon nung time na ano eh. Nung may nagsumbong sa'yo. Sir, kinontent ka ni Makagago. Parang ganon. Kasi nag-trigger, parehas kasi kayong strong ang personality. Na-trigger din yung isa nung sinabi mo na ano na, duwag yun. Ang totoong matapang dapat pinupuntahan sa bahay. Bla 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 bla, ganun ang ginawa mo. Ngayon si MG, hinamon ka ng boxing. Sana kinasahan mo na lang at payapa na sana ang buhay mo. Makakapagpatuloy ka sana sa ginagawa. Ang problema, umiwas ka, di ba? Tapos, binanata mo pa ng binanatan. Or ang pinaka-the best sana ang ginawa mo, hindi mo pinansin. Ay, kinontent ka daw ni MG, hayaan mo siya. Yun ang kinabubuhay niya eh. Tapos, tamo sila Philippine Looper, sila Phoebus. Sino yung mga pinagko-content ni Sir MG? Hindi naman siya pinapansin eh. Kaya ngayon, patuloy pa rin yung buhay kahit papaano. Wala. Choice mo yan eh. Diba? Naungkat ng kasi yung mga info sa'yo na ilabas na kasi dati. Totoo naman yung sinasabi, pati yung mga nambabash sa akin, na lahat ng mga pinopost ko matagal nang nangyari. Totoo naman yun. Pero kung matagal na nangyari yun, supposed to be dapat hindi kayo apektado dahil matagal nang nailabas yun eh, di ba? Kayo na rin na nagsabi na i-repost na yun noon dati. Ang problema kasi, walang masyadong nakakaalam noon.
Ang naging floodgate kasi si Sir MG. Kung sila Food Genius lang yan, Mighty Manong, maliit lang naman kasi ang reach nila eh. Nila Food Genius at Mighty Manong eh. Kumbaga contain na contain, every time na maglalabas si Mighty Manong ng expose, ako or si Food Genius, or kung sino pa man, ano, contained lang yon. Kasi sa totoo lang, hindi naman relevant na si FLM eh. Hindi na relevant si FLM ngayong 2025. Hindi na siya napag-uusapan ng tao kung anong gagawin niya. Kumbaga kung anong big deal sa kanya, wala nang pakiang tao. Nagkaroon lang ng pakiang tao ngayon dahil kay MG, pero for all the wrong reasons. Yun. At nung naging relevant uli ito, nabuhay uli yung mga dating issue, at yung mga dating issue, maraming taong hindi nakakaalam. Kaya nga ang daming nanonood every time na kino-content ni Makagago si FLM eh. Kasi hindi alam ng mga tao yun. Neto lang nila nalaman nung kino-content na ni MG. 'Di ba? Na-distribute ng maayos sa buong Pilipinas yung mga information na dapat nilang malaman. Kaya yung pagsasabi ng mga basher namin na matagal na yan. O kung matagal na yan, dapat hindi ka apektado. Wala na palang yun eh. Kaya lang nagkakaroon na lang ng timbang kasi ngayon dahil relevant na uli si FLM. Diba? Pati nga nakita ko yung video ni Basilio eh. Gumawa na rin siya ng ng parang parody. Diba? Nagva-viral ngayon eh. Ang pinakamalaking pagkakamali kasi ni Sir FLM, ginamit niya pa yung name na Marcos eh. Di ba? Or pwede siguro, no, mag-alias siya, no, kasi may mga sikat naman na may screen name eh. Mag-alias siya ng Francis Leo Marcos. Pero wag na siyang dumaldal na siya ay may kinalaman sa mga Marcos. 'Di ba? Pwede naman siguro 'yon na ay wala po akong kinalaman sa mga Marcos. Nagkataon lang po na Francis Leo Marcos ang pangalan ko. Kasi may mga ganun naman eh. 'Di ba? Na katulad ni Romy Diaz, si The Kings. Parang kilalang siya Romy Diaz dahil impersonator siya ni Romy Diaz. It doesn't mean na kapatid siya ni Romy Diaz or 'di ba? Legal yung pagkakaroon niya ng screen name na Romy Diaz. 'Di ba? Si Pooh, 'di ba? Impersonator naman yung mga yun eh. Pero you know what I mean, 'di ba? Hindi naman or mas maganda niyan, Norman Mangusin, gamitin mo. Yung pag nag-i-start kayong tutulong ka ng pandemya, mas madaling ilusot yun eh. Kasi katulad niyan, nung napanood ko yung video ni MG, nasilip pati yung kabuhayan ng pamilya mo. Kung halimbawa kung ikaw daw ay bilyonaryo, o nga naman, kung ikaw ay bilyonaryo, bakit yung mga magulang mo ay ganun ang buhay? Hindi naman sa minamatay yung magulang mo. 'Di ba? Ba't ganun yung buhay? Parang nasa nasa bukid. 'Di ba? O let's say may mga mayayaman naman na may bukid eh, nasa bukid eh. Pero 'di ba, alam mo naman yung itsura ng ng nakakaangat. Pero kung ang ginawa mo ay ako po si Norman Mangusin, nagsumikap po ako kaya po ako naging trilyonaryo. Kahit ganun man lang sana yung background mo hindi na magiging hindi na magiging big deal sa mga tao yun eh. 'Di ba? Medyo minimal na lang siguro ang problema mo ngayon kasi isa sa major talagang naging problem ni Sir Norman Culao ngayon, yung identity niya kasi. Yung pagkakadikit niya sa mga Marcos. Yun ang pinaka-wrong move sa lahat eh. Kasi mabigat kasi ang responsibility pag nag-assume ka ng lahi na hindi mo naman lahi. Kailangan
ang dami mo dapat i-prove doon. Kahit pa sabihin mong walang business yung mga tao sa pagkatao mo, 'di ba? Kasi every time na tatanong niya ang kinalaman sa Marcos, laging ang sinasabi niya, it is a privileged communication. 'Di ba? Parang ang ibig niya sabihin doon, parang may kasunduan na something like that, ano. Ang pagkakaintindi ko kasi dati, every time na mini-mention niya yung privileged communication, parang may kasunduan na, wag mo nang tanungin, bawal ng pag-usapan. Parang ganon yung naiisip ko. Kaya tuloy, lalong naku-curious ang tao. At ang pagkakamali pa, sinasabi mong, ano, it is a privileged communication, pero ikaw mismo, kwento ng kwento regarding sa kinalaman mo sa mga Marcos. Ikaw mismo nagkukwento nun. Na may kinalaman ka sa kanila. Hindi naman inungkat ng tao yun eh. Natural lang na maging curious ang mga tao every time na nababanggit yan. Kasi ang pangalang Marcos kasi ay napaka-controversial niyan. Napaka-legendary ng name ng Marcos. Ang daming mga paniniwala tungkol sa Marcos, katulad ng mga natatagong yaman, 'di ba? Mga gold bars, mga Talyano gold bars, 'di ba? 'Yun ang ano eh, 'yun ang nakakonekta sa name na Marcos. Masyado siyang mayaman sa myth. Masyado siyang mayaman sa legend. Kaya pagka kinabit sa iyo talaga yung name na Marcos, aasahan mo, yan talaga ang unang pupunahin sa iyo, yung pagiging Marcos mo. 'Di ba? Pero kung ang ginawa mo, ikaw ay nag-Norman Mangusin ka, ang ganda pa ng magiging istorya nun, rags to riches pa. Yung hindi mo kinaila yung dati mong buhay na ikaw ay panadero. Just imagine, ano, Laki Ka sa Hirap. Ang gandang teleserye movie kasi sana niyan eh. Laki Ka sa Hirap, naging OFW, ay naging panadero ka, 'di ba? Nag-OFW ka. Magandang storyline na 'yun eh. Although na kahit sabihin mong kasinungalingan, pero medyo mas katanggap-tanggap 'yon kaysa sabihin mong ikaw ay pinanganak na Marcos. 'Di ba? Naging komplikado tuloy. Kung ang ginawa mo na lang siguro ay nag-humanitarian, hindi ka na dumaldal ng kung ano-anong kayabangan. Eh di sana ka na, hindi ka na namomroblema ngayon, 'di ba? Well, tingnan natin, no, kung kung saan hahantong yung yung adventure mo dito sa social media, 'di ba? Naging interesado tuloy sa yung maraming tao. Hindi dahil idol na idol ka. Kasi sa totoo lang, Sir Norman Culaong, pinagtatawanan ka na eh. Meron pangilan-ngilan, may mga nagtatanggol pa rin sa'yo, pero wala nang argument yung nagtatanggol sa'yo eh. 'Di ba? Pinagtatawanan ka na ng mga tao. Hindi na siya yung, sa totoo lang, to be honest, naisabi ko na ito before eh. To be honest, nakakaramdam din ako ng awa talaga. May mga nakaka-chat ako dito eh, kahit yung mga lumang subscribers ko dati na nagbalik kasi nga ikaw na naman uli yung kinontent. Parang nakakaramdam ako ng awa na kasi hindi ikaw yung FLM na nakilala ko dati. Parang yung sa pag-i-start kasi ng pagbablog ko, although na hindi naman tayo nagkakausap, parang parang kaibigan na kitang matagal na. Parang magkaibigan tayo na nag-aasaran, na ikaw ay sobrang angas mo, na every time na aasarin ka namin ay parang ginaganon-ganon mo lang. Putya, FLM ako. Walang kwenta yung mga sinasabi nyo. Kumbaga, ang dating namin doon, para kang si Apocalypse sa X-Men eh. Parang untouchable ka talaga. Eh ngayong dumating kasi si MG, parang lalo ka naging yung
'Di ba parang ito na ba yung apocalypse na kilala namin dati? Ito na ba yung ano, super villain na 'di ba? Parang ano din, naaawa din ako, 'no? Well, gano'n talaga ang buhay, eh. Darating talaga ang time na meron ka talagang makakatapat. Lahat tayo, 'di ba? Kaya 'yun. Anyway, 'yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang morning sa inyong lahat. Bye-bye.